Patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Kaliwat kanan na rin ang ginagawang pagbabantay ng Energy Department para masiguro na walang pananamantalang magaganap. Yan ang report ni Elijah Canlas. Sa press conference na pinangunahan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, tinalakay ang inaasahang pagsirit ng presyo ng gasolina sa mga susunod na araw. Sabi ng kagawaran, hindi dapat gawing isang bugso ang pagtataas ng presyo at dapat nakabatay pa rin ito sa pamantayan ng DOE. Nakikipagtulungan na rin ang DOE sa PNP at sa mga LGU ng bawat probinsya para makuha rin ang datos ng ilang lugar sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay umakyat na sa halos 87 kaso ang nakitaan ng paglabag at 55 sa mga ito ay wala pang tugon sa show cause order. We are still collating more information in the rest of the country, but the rest would be outside of Metro Manila, out of the 54. So more than kalahati po, mga Manila gas stations pa ang nagbabiolate. Napag-alaman naman na halos kalahati ng mga lumabag ay mula sa Metro Manila. Sa mga gas stations, makikinabang kayo sa isang araw, 2 araw, pero pag nahuli po kayo, forever na kayo hindi pwedeng magbenta. Tiniyak naman ng ahensya na sapat ang supply ng langis sa bansa at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga bagong supply. Bukod sa mga bansang nasa gitna ng sigalot, tinitignan din ng Pilipinas ang ibang oil sources gaya ng Canada, Brazil, Venezuela, Australia at ang sinasabing pinakamalapit na tinitignan ay sa India. Patuloy naman ang paalala ng DOE sa pagtitipid ng enerhiya. Isinusulong din bilang alternatibong solusyon ang paggamit ng electric vehicles at carpooling. Sinimula na rin ang implementasyon ng 4-day work week at energy spot checks, mapa kuryente man o langis. Sa oras na matapos ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, nakikita ng ahensya na posibleng bumaba muli ang presyo ng krudo. If the international price goes down, then we will also go down. That's as far as we compute it based on the international market, and we compare the reports of the oil companies on our estimates. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.